الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan, so tayo po ay nagpapatuloy at ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay napakahalagang usapin sapagkat dito ho natin mababatid o malalaman ang kaibahan. Ayan, ang kaibahan sa paniniwala sa lahat ng ginagawa ng mga tao. Kasi tayong mga tao, mayroon sa ating gumagawa ng mabubuting gawain, mayroon naman sa atin na gumagawa ng masasamang gawain. Ayan. Itong mga mabubuting gawain at itong masasamang gawain na ginagawa ng tao, may kinalaman sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah. Yun yung mga mabubuting gawain na ginagawa ng tao. Then, may mga kinalaman sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na yun naman yung tinatawag na mga masasamang gawain. Ayan. So, ano nga ba ang paniniwala? Ano ang pagkakaiba sa paniniwala sa nature, likas na kalagayan ng mga itong mga ginagawa ng tao? Ano ang paniniwala dito ng mga ahlus sunnah wal jamaa? At ano ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga ahlus sunnah wal jamaa patungkol doon sa mga al-qadariyah at sa mga al-jabariyah? Ayan. Yung mga al-qadariyah minal mu'tazila at yung mga al-jabariyah minal jahmiyah. Mga grupo ng kamusliman na nakaanib sa mga mu'tazila na tinawag silang mga qadariyah. Mga grupo ng mga kamusliman na nakaanib sa mga jahmiyah na tinawag silang al-jabariyah. Ayan, sa paniniwala pagdating sa mga bagay na ginagawa ng tao, ito man ay mabuti o masama. Ayan, so napakahalagang usapin na kailangan natin maintindihan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman pakinggan ho natin ito ng mahusay. Kasi po, ito ay napakahalagang usapin, lalo na may kinalaman ito sa tamang pananampalataya o paniniwala. Malay mo, hindi natin alam na baka yung paniniwala mo sa mga bagay na ito ay hindi na pala yan yung paniniwalang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun yung paniniwala ng mga as-salafus salih o di kaya ng ahlus sunnah wal jamaa. Ito pala ay paniniwala ng mga qadariyah o di kaya ay paniniwala ng mga jabariyah o di kaya ay paniniwala ng mga murjiah. Ayan. Ay napakahalagang malaman natin ang mga bagay na ito. Sabi ko nga, lalo na't ito'y may kinalaman sa ating sa tamang pananampalataya o paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kanyang paglalang. Ayan. So dito na ho tayo sa sinabi ng Sheikhul Islam, walang iba kundi si Ibn Taymiyyah, na kung saan pinapaliwanag ng ating Sheikh, butihing Sheikh na si Uthaymin. Ayan, rahimahumullah. Qawluhu wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Ayan. So, yung sinabi ni Ibn Taymiyyah na ang mga ibad, ang ibad ay plural po ito ng abd. Ayan.
Ang ibad ay plural po ito ng abd. Ibig sabihin mga alipin. Ayan. Ang mga alipin, fa'iluna haqiqatan. Ibig sabihin, tayong mga tao, tayong mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, yung sa ating mga ginagawa, sa ating mga ginagawa, ito man ay mabuti o masama, ito man ay pagsunod o paglabag, ano man ang ating ginagawa, tayong mga alipin, tayo ay tayo mismo sa katotohanan ang gumagawa nito. Fa'iluna haqiqatan. Ibig sabihin, tayong mga alipin ni Allah ang gumagawa sa katotohanan ng anumang ating ginagawa. Sa katotohanan, totoo o di kaya ay tunay na tayo mismo ang gumagawa ng anumang ating ginagawa, ito man ay mabuti o masama. Ayan, pagsunod o paglabag. Ayan. Wallahu khaliqu af'alihim, habang si Allah naman ang lumalang o lumikha ng mga ginagawang ito ng tao. Yung pagsunod na ginagawa ng tao at yung paglabag na ginagawa ng tao, siya na mismo yung gumawa noon. Pero hindi siya ang lumikha noon. Sa halip, ang lumikha ng gayong paggawa ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, nilalang ni Allah yung af'al, yung mga ginagawa ng mga tao o di kaya ng kanyang mga alipin. Ayan. So ang paliwanag ng ating Sheikh, ito po yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Itong ating ipinapaliwanag patungkol sa bagay na ito. Hada sahihun, ito daw ay tama. Fal-abdu huwa al-mubashiru li fi'lihi haqiqatan, na kung saan ang alipin ang siyang mismong gumagawa ng kanyang ginagawa. Siya mismo, siya sa katotohanan ang gumagawa ng kanyang ginagawa, ang alipin. Wallahu khaliqu fi'lihi haqiqatan, at siya Allah naman ang manlalalang o di kaya ay tagapaglikha ng ginawang ito ng kanyang alipin. Totoong lumalang o lumikha sa ginawang ito ng alipin ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi aqidatu ahli sunnah, at ito ang paniniwala ng mga ahlus sunnah. Ayan. Waqad sabaqa taqriruha bil adilla, ito ay nauna nang napag-usapan. Actually, yung mga napag-usapan natin nung nakaraan, yun na po yung kanyang tinutukoy na kung saan napag-usapan ito na may kasamang mga batayan patungkol doon. Ayan. Kaya lang, mayroong dalawang grupo ng mga kamusliman. Yung mga Al-Qadariyah at yung mga Al-Jabariyah. Itong paniniwalang ito ay kinontra nila. Ayan. Kinontra ng mga Al-Qadariyah at ng mga Jabariyah ang paniniwalang ito. Ulitin natin. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, sila po ay naniniwala na ang mga alipin ang silang mismong gumagawa ng kanilang ginagawa. Ayan. Silang mismo sa katotohanan ang gumagawa ng anumang kanilang ginagawa, habang si Allah ang siya namang manlalalang o di kaya ay lumikha sa mga gawain na yon. So yun ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kaya lang, mayroong dalawang grupo ng kamusliman na lumabag o di kaya ay kumontra nito. Ayan. So ano itong dalawang grupo? At-Taifatul Ula, ang unang grupo na kumontra nito ay walang iba kundi ang Al-Qadariyah. Ayan, Al-Qadariyah. Yung pangalang Al-Qadariyah ay ito po ay isang grupo, isang pangkat ng mga kamusliman na tinawag silang Al-Qadariyah. Ibig sabihin ang katawagang ito ay nakaugnay sa Al-Qadr. Nakaugnay sa Al-Qadr, yung paniniwala sa Qadr. Ayan. So biruin nyo, tingnan nyo ha. May magandang maupulot na aral sa kasi itong Al-Qadariyah, ang kanilang paniniwala,
Ito ay kabilang po, sila po ay kabilang sa mga Mu'tazila. Ayan. Kabilang sila sa mga ligaw na pangkat ng Islam na kung tawagin ay ang mga Ahlul Bid'ah. Ayan. So sila po ay ang mga Mu'tazila. Ang mga Mu'tazila kabilang sa mga kamusliman na umaanib sa kanila ang tinatawag na Al-Qadariyah. Ayan. Na kung saan itong mga Al-Qadariyah at yung iba pa, hindi lang sila, kundi yung mga iba pa. Kaya nga sabi ko, napakahalagang malaman natin ito kasi baka hindi mo alam na ikaw sa paniniwala mo ay Ahlus Sunnah wal Jamaah, pero dito sa bagay na to ay hindi pala Ahlus Sunnah wal Jamaah ang paniniwalang mayroon ka. Sa halip, ang paniniwala mo ay Al-Qadariyah. Ano itong sinasabi ng mga Al-Qadariyah? Qalu, sinasabi nila, innal ibada fa'iluna haqiqatan wallahu lam yakhluq af'alahum. Ayan, napaka halagang malaman natin ito, no? Sinasabi ng mga Qadariyah kabilang sa Mu'tazila, katotohanan ang mga alipin, tama nga naman, sumasang-ayon sila, na sila sa katotohanan ang gumagawa ng anumang kanilang ginagawa. Sila sa katotohanan ang gumagawa ng anumang kanilang ginagawa, maging ito man ay pagsunod o pagsuway. Ayan. Pero sa kanila, so ibig sabihin doon sa isang banda, sinang-ayunan nila yung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. O tingnan nyo. Dito sa banda rito ay magkakasama tayo. Ayan, magkakasama tayo. Pero saan tayong naghiwalay? Doon sa paglalang ni Allah sa mga ginagawa ng mga alipin. Wallahu lam yakhluq af'alahum, habang siya Allah, hindi siya ang gumawa o lumikha o may pakana ng kanilang ginawa. Ibig sabihin, ang tao ang mismong may pakana sa kanyang pagsunod, ang mismong may pakana sa kanyang pagsuway, ang siyang mismong gumawa nito at walang kinalaman dito si Allah. Ibig sabihin, kailanman ay hindi si Allah ang lumalang nito para magawa nila. Hindi si Allah ang lumalang nitong ginawa nilang kasamaan para magawa nila, at hindi rin si Allah ang lumalang nitong ginawa nilang kabutihan para magawa nila, kundi sila mismo ang may kagagawan nito. Ayan. Ibig sabihin, hindi ginawa ni Allah, hindi nilikha ni Allah yung masamang ginawa nila, hindi nilikha ni Allah yung mabuting ginawa nila, kundi sila ang gumawa nun. Sila ang may likha nun. Ayan. So, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, napakahusay na nabanggit natin ito. Biruin nyo, marami tayong napapansin sa mga kamusliman na ayaw nilang tanggapin dahil din sa kawalan ng tamang kaalaman at tamang pagpapaliwanag. Ayaw nilang tanggapin na siya Allah ang may gawa ng ginawang masama ng alipin. Siya Allah ang may gawa o may lalang ng mabuting ginawa ng alipin. Ayan. Minsan sasabihin pa sa kanyang katunggali kapag halimbawa nakikipagtalo, no? Kapag dinindigan mo na siya Allah ang gumawa sa anumang masama't mabuti na ginagawa ng tao o lumalang nito, din sasabihin niya na sige lang, ha? Ganyan pala yung pangangatwiran mo. Sige lang, gumawa ka ng masama. Tapos, sabihin mong nilalang yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi niya na kung saan hindi dahil sa gusto niyang tanggapin, sa halip ito ay paraan na kung saan pagmamaliit o pangungutya, no? Yung kanyang sinasabing gayon. Kasi nga, hindi niya pinaniniwalaan yon. So, hindi niya namamalayan na yun palang paniniwala na mayroon siya ay paniniwala ng mga Qadariyah. Itong mga Qadariyah, naniniwala sila na ang lumalang ay si Allah sa kanyang mga paglalang. Si Allah ang may gawa sa lahat ng kanyang paglalang. Pero yung ginagawa ng tao, siya rin ang may gawa nito. Ang tao
ang may gawa nito, hindi si Allah. Ang tao raw ang may gawa nito at walang kinalaman doon si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kanilang paniniwala. Sa anumang maaring mangyari sa atin, ay kagagawan natin yon. Yun ang paniniwala ng mga Qadariyah. Huwag nating sabihin na nangyari yun kasi qadar yun ni Allah. Huwag natin sabihin na nangyari yun kasi itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip, nangyari yun dahil sa ating kagagawan. Nangyari yun dahil sa ating kagagawan. Kaya kapatid, kung may ganyan kang paniniwala po yan ng mga ligaw na sekta ng Islam na kung tawagin ay Al-Qadariyah. Ano yung kanina na gusto kong gusto kong mapuna ng bawat isa? Ang mga grupong ito ay tinatawag na Qadariyah. Ang ibig sabihin ng Qadariyah ay sabi ko nga ito ay nakaugnay sa qadar, paniniwala sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tingnan nyo, biruin nyo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tinawag silang Qadariyah, pero kabaliktaran ng kanilang paniniwala. Dahil hindi sila naniniwala na anumang ginagawa ng tao, ito man ay masama o mabuti, ay nilikha ni Allah. Hindi sila naniniwala doon. Kundi ang may kagagawan nito, ang lumikha nito ay ang taong gumawa noon. Hindi siya Allah ang lumikha noon, kundi ang taong gumawa nito ang lumikha noon o may kagagawa noon. Hindi raw ito kasama sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang tao ang lumikha nito. Ayan. So, ito ay maling paniniwala. Pero nyo, nakapangalan sa kanila yung Qadariyah, pero kabaliktaran. Mayroon palang mga pangkat minsan na yung pangalan nila ay kabaliktaran ng kanilang paniniwala. Pero nyo, may mga pangalan pala na minsan itinawag doon sa grupo, na yung pangalan na yun o ginamit sa grupo yung pangalan na yun, pero ang totoo niyan, yung pangalan na yun ay kabaliktaran ng kanilang paniniwala, katulad ng Al-Qadariyah. So, sa tao, mayroon din sa atin. Halimbawa, mayroon sa atin pinangalan ng si Nuruddin. Kaya sabi ng mga scholar, yung mga pagpapangalan ng mga ganito, pagpapangalan ng may dalang tazkiyah. Ang ibig sabihin ng tazkiyah ay ang kapurihan sa sarili, May dalang kapurihan sa sarili. So, ito ay makruh na itawag sa tao sapagkat lalo na alam natin, isa sa kabilang sa mga katwiran na ginamit ng ating mga scholar, may mga pagkakataon na tinawag siya sa pamamagitan o pinangalanan ang tao sa pamamagitan ng kapuri-puring pangalan. Ayan. Kaya lang, kabaligtaran naman ng katotohanan. Tinawag siyang Nuruddin. Ang ibig sabihin ng Nuruddin ay liwanag ng relihiyon. Pero hindi naman liwanag ang kanyang nagagawa. Hindi naman siya totoong liwanag ng relihiyon, kundi kadiliman ng relihiyon. Ibig sabihin, minsan may nagngangalang Nuruddin, pero pagsuway sa relihiyon ng kanyang ginagawa. So, hindi umaakma yung kanyang pangalan doon sa kanyang ginagawa. Hindi umaakma yung kanyang pangalan doon sa kanyang paniniwala. So, mayroong ganon. Katulad ng Qadariyah na hindi ipinangalan sa kanila yon sa negative na pagpapangalan, hindi sa positive na pagpapangalan. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ikalawang ta'ifa, ikalawang grupo na ligaw, ayan, ay ang Jabariyah. Ang Jabariyah, ayan. So, ang Jabariyah ay kabilang din ito sa mga Jahmiyah at yung iba pa sa kanila. Ayan. So, dito natin nasusukat kung nasaan tayo. Ano bang paniniwalang mayroon tayo? Kanina, yung paniniwala ng Qadariyah, nabanggit na natin. Din yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah patungkol dito, nabanggit natin. Then, ngayon naman, babanggitin natin kung ano ang paniniwala o pananaw ng mga Jabariyah. Mamaya, inshallah, kailangan masamares natin yung tatlong pananampalatayang ito patungkol sa mga ginagawa ng alipin o mga ginagawa ng mga tao. Ayan. So, ikalawang grupo na kumontra sa Ahlus Sunnah wal Jamaah sa paniniwalang ito na
ang mga alipin, sa totoo, ang mga alipin, ang sila sa katotohanan ang gumagawa ng kanilang mga ginagawa, mabuti man ito o masama, habang siya Allah ang lumalang nito. Habang siya Allah ang lumalang sa kanilang mga ginagawa. Ayan, so kumontra ang dalawang grupo. Unang kumontra ang Qadariyah, sabi nila sa paglalang, sinasabi nila ang mga alipin sa kanilang paggawa nito sa katotohanan na ay tama. Sila ang gumagawa nito. Totoong totoo. Hindi sila pinipilit. Ibig sabihin nito ay pinili nilang gawin yon. Pinili nilang gawin yon. So, katugman nila doon ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. So, saan sila kumontra? Saan sila kumontra sa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Habang siya Allah sa katotohanan ay hindi niya ito nilikha. Si Allah sa katotohanan ay hindi niya ito nilikha yung kanilang mga ginagawa. Ayan. So ito namang Jabariyah sa mga Jahmiyah ay sila yung mga gulatul ithbat. Ibig sabihin sila yung extremist. Extremist. Pagdating sa paniniwala sa qadar na kung saan itong Jabariyah, pangkat din ito na galing doon sa ijbar. Ang ibig sabihin ng ijbar ay sa ayaw at gusto mo, ay nagagawa mo yung bagay na yon. Napipilitan kang gawin, wala kang pagpipilian, kundi gawin yon sa ayaw at gusto mo. Yun ang kanilang paniniwala. At yung iba at yung iba pang ganon din ang paniniwala nila. Ano ho ang kanilang paniniwala? Qalu, sinasabi nila, Inna Allah khaliqu katotohanan siya Allah ang lumalang ng kanilang mga ginagawa. Ayan, siya Allah ang lumalang ng kanilang mga ginagawa. So, dito sa bandang ito, ay nagkakaisa ang Ahlus Sunnah wal Jamaah at ng Jabariyah at ng Qadariyah pagdating sa siya Allah ang katotohanan siya Allah subhanahu wa ta'ala ang lumalang sa kanilang ginagawa. Siya Allah ang lumalang sa kanilang ginagawa. Dito nila kaisa ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dito nila kaisa ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapos lumabag ngayon sa bandang sa bagay na ito. So, sa bandang ito, ay lumabag sa kanila yung Qadariyah. Kasi yung Qadariyah, ang sinasabi ng Qadariyah, hindi siya Allah ang lumikha ng kanilang mga ginagawa o ng ginagawa ng mga tao. Kundi ang mga tao, ang sila mismo ang may kagagawan noon. Parang sila na mismo yung lumalang nito. So dito sa banda rito, nakasundo ng Jabari ang Ahlus Sunnah wal Jamaah pagdating sa pagkakalikha ni Allah sa anumang ginagawa ng tao. Kaya lang, sa kabilang banda ay lumabag naman sila sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaysu fa'ilina haqiqatan. So, sinasabi nila na yun palang paniniwalang ito na siya Allah ang lumikha ng mga ginagawa ng alipin. Walaysu fa'ilina haqiqatan, yun pala ang kanilang pinagbabatayan na ang tao, bagaman nagagawa niya yung anumang ginagawa niya, pero sa katotohanan, hindi siya ang gumagawa nito o napipilitan siyang gawin ito sa ayaw at gusto niya. So parang ganito, para magbigay tayo ng example, para maintindihan natin, no? Ang mga Jabariyah ay sumubra sila, nagmalabis sila. Sila ay nagmalabis pagdating sa paniniwala sa qadar. Ang kanilang paniniwala, ang tao raw ay sa anumang kanyang ginawa ay wala siyang choice, kundi magawa yon. Halimbawa, kung ang tao ay nagnakaw, yung kanyang pagnanakaw ay hindi niya choice. Yun ang paniniwala ng Jabariyah. Yung kanyang paggawa dun sa pagnanakaw ay hindi niya choice. Kundi ito ay
napilitan siyang gawin sapagkat yun ang nakatakda sa kanya na makapagnakaw siya. Yun ang paniniwala ng Jabariya. Itinakda yun ni Allah na makapagnakaw siya, makapambabae siya, makagawa siya ng riba, makapatay siya ng tao, at yung mga iba pang mga masasamang gawain na maaring magawa ng tao, ay napilitan siyang gawin yun at wala daw siyang choice na magawa yun, makaiwas doon sapagkat daw ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag silang extremist pagdating sa akida, nagmalabis sila sa paniniwala, sumobra sila sa limit sa paniniwala, nasubrahan sila sa limitasyon pagdating sa paniniwala sa qadar dahil sinasabi nila na hindi raw choice kung bakit nakakagawa ng mali yung tao. Ganon din naman sa kabutihan. Halimbawa, ang tao nagsala, nakapagsala siya hindi dahil sa kagagawan niya na makapagsala. Sa halip ay itinakda sa kanya ni Allah na makapagsala. Kaya naman, sa ayaw at gusto niya, kailangan niyang magawa yon. Dahil wala siyang magagawa kundi ang anumang itinakda ni Allah at napipilitan siyang magawa kung anuman ang itinakda ni Allah. Mabutit masama, wala siyang kalayaan pumili, wala siyang kalayaan na hindi gawin ang anumang masama o umiwas sa masamang itinakda sa kanya ni Allah. At wala siyang kalayaan na humindi sa anumang ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na itinakda nito sa kanya ni Allah, itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ayan. So, lakin utifa al-fi'lu ilayhim min babit tajawuz. So, sinasabi nila na ang pagkakaugnay ng gawaing ito sa tao ay majaz, katalinghagaan. Wa illa, dahil kung hindi, fal-fa'ilu haqiqatan huwa Allah. Dahil kung hindi, ang totoong may pakana nito kung bakit napilitan yung taong gawin yon sa ayaw at gusto niya at hindi niya maiiwasang magawa yon, ay dahil itinakda sa kanya yon ni Allah subhanahu wa ta'ala at mismong siya Allah ang may pakana nun. Ayan, so nasubrahan yung paniniwala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Maging maingat po tayo sa ating paniniwala pagdating sa mga bagay na ito kasi itong binabanggit natin ay ligaw na paniniwala o pananampalataya pagdating sa mga ginagawa, mabutit masama na ginagawa ng mga alipin. Ulitin ho natin. 3 ang paniniwala ng mga kamusliman pagdating sa mga gawain ng tao, masama o mabuti. Bakit inuulit-ulit ko to? Kasi ito yung mga kumbaga ito yung mga critical na paniniwala, no? Kailangan malalim na paniniwala na kung saan dapat magkaroon tayo ng tamang pag-unawa nito. Tamang pag-unawa. Kasi delikado to. Delikado kasi kapag nagkataon, ibig sabihin, ikaw pala ay napapabilang sa Qadariya. Ikaw pala ay napapabilang sa Jabariya. Itong mga Qadariya o Jabariya ay aslan, ibig sabihin sa likas na kalagayan nila, kabilang sila sa mga ligaw na grupo. Yung Qadariya kabilang sa mga Mu'tazila, yung Jabariya ay kabilang sa mga Jahmiya. So, kailangan talaga maintindihan natin yung kanilang maling paniniwala. So, ulitin po natin, no? Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Yung mabutit masama na ating nagagawa, pagsunod at pag-iwas sa mga pinagbabawal. Hindi pagsunod at paglabag sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, tulad ng sa pagsunod sa mga ipinag-utos ni Allah, katulad ng pag-aayuno, pagdarasal, ayan, pagbibigay ng zakat, pagsasadaka, pagpapakabuti sa magulang, at yung mga iba pa. Ayan. Ang pagsuway naman, na yun yung gawaing masama, ay katulad ng riba, ayan, pagpapautan ng ma-interes, pambababae, pagsusugal, pag-inom ng alak, panluloko ng kapwa, at yung mga iba pa. Ayan. So, yan yung mga kabilang sa mga mabubuti at masasama na tinutukoy natin na nagagawa ng tao.
Ayan. So ang paniniwala rito ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, tayong mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, ayan. Ang paniniwala dito ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa sa mga gawaing ito ng alipin ay sila na mga alipin ang gumagawa sa katotohanan ng anumang kanilang ginagawa. Ayan. Ang mga alipin, sila sa katotohanan ang gumagawa ng kanilang ginagawa. Kaya lang itong kanilang ginagawa na binabanggit natin, siya Allah ang lumalang nito. Siya Allah ang lumalang nito. Ito man ay masama o mabuti. Mabuti man ito o masama. Pagdarasal man ito o pambababae. Ito man ay pagbibigay ng zakat o pagnanakaw na maaring nagawa ng tao. Sila mismo yung gumawa noon. Kaya lang, yung kanilang ginawang yaon, ang lumalang nito ay si Allah. So balik tayo ulit sa tanong, ibig sabihin pala, kung hindi nilikha ni Allah yung masama yun, hindi niya magagawa. Of course, tama yun. So, babalik na naman tayo sa isa pang tanong, kung gayon, parang lumalabas na siya Allah ang dapat nasisihin. Bakit? Kasi hindi pala makakagawa ng masama yung tao kung hindi lang nilikha ni Allah. Ang sagot, so yung mga nakaraang lesson natin. Anong sagot natin sa mga nakaraang lesson? Nilikha tayo ni Allah dito sa mundong ito bilang pagsubok. Ayan. Nilikha ni Allah ang mabuti. Yun yung mga ipinag-utos niya. Nilikha ni Allah ang masasama. Yun yung kanyang mga pinagbawal. Bakit? Kasi ilalagay tayo sa sitwasyon ng pagsubok. Susubukin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino sa atin ang magpapakitang gilas sa Kanya, binigyan tayo ni Allah ng buo. Ayan, buong kalayaan, ganap. Ha? Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 100% na kalayaang pumili sa pagsunod sa Kanyang utos at pag-iwas mula sa Kanyang mga pinagbabawal. So tatandaan natin, nilikha ni Allah ang mabubuti na ito, nilikha ni Allah ang masasamang ito. Itong mabubuti, susundin. Itong masasama, iiwasan. Ganon ang pagkakalikha doon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya nilikha yung mabuti para hindi sundin. Hindi niya nilikha yung masama para yun ang gawin. Sa halip, iwasan yun at gawin yung kanyang mga ipinag-utos. Then doon tayo sinusubok ni Allah at doon tayo nagpapakitang gilas kay Allah subhanahu wa ta'ala. At doon tayo binigyan ng ganap na kalayaang pumili. Yun ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ayan. So, sumuhay o lumabag sa paniniwalang ito ang mga Ahlul Bidah na sila yung mga Al-Qadariyah na kabilang sa mga Mu'tazilah. At yung iba pa sa kanila. Kung mayroong ganitong paniniwala na hindi Qadariyah, for example, mayroong mga Muslim, anumang grupo ng mga kamusliman na mayroon, na ang kanilang paniniwala ay katulad ng paniniwala ng Al-Qadariyah, so napapabilang sila sa Al-Qadariyah sa paniniwalang ito. Mayroong mga Muslim na ang kanilang paniniwala ay napapabilang sa paniniwala ng Jabariyah, so sila ay napapabilang sa paniniwalang ito sa mga Jabariyah, anuman ang kanilang kinaaaniban na grupo. Ano man ang kanilang kinaaaniban na grupo. For example, yun nga, sabi nga natin, malay mo, sinasabi mong Ahlus Sunnah wal Jamaa, yung paniniwala mo patungkol dito, yun pala hindi. O kaya, ano pa mang grupo na mayroon tayo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ang paniniwala ng Al-Qadariyah, sinasabi nila, ang alipin sa katotohanan, ang gumagawa, malaya niyang nagagawa kung ano man ang kanyang ginagawa at pinili niya ito. Pero hindi ito nilikha ni Allah.
Hindi ito nilikha ni Allah. Ibig sabihin, nakakagawa pala ang tao ng mga gawain na hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang paniniwala ng mga Qadariya. Habang yung Jabariya naman, ang kanilang paniniwala ay walang kalayaang pumili ang isang tao. Sa ayaw at gusto mo, itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagnakaw ka. Kaya wala kang pagpipilian kundi magawa yon. Sa ayaw at gusto mo, itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsala ka. Kaya kahit na anong iwas mo, hindi ka makakaiwas sa pagsala. So yun ang paniniwala ng mga Jabariya na pagdating sa paggawa ng masama, pagdating sa paggawa ng kabutihan, napipilitan yung tao doon at wala siyang choice dahil itinakda ni Allah sa kanya yon. At wala siyang kakayahan na humindi sa anumang itinakda ni Allah pagdating sa parehong mabuti at masama. Sa mga Qadariya ay hindi ganon. Hindi ganon, kundi ang tao ang lumilikha ng masamang ginagawa niya at ang taong lumilikha ng mabuti na ginagawa niya. Yun ang paniniwala ng Qadariya. Pero ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, inshallah, ang tao ang gumagawa ng kanyang sa katotohanan ay ginagawa niya kung ano man ang kanyang ginagawa. Pero inshallah, ang lumalang nito, ito man ay mabuti o masama dahil pagsubok ang buhay natin dito sa daigdig. Sinusubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, wa hadhal qaul, itong paniniwala ng Jabariya na walang kalayaang pumili ang isang tao sa anumang kanyang ginagawa, kundi ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yuaddi ila al-qauli biwahdatil wujud. Ibig sabihin, hahantong ang kanilang paniniwalang ito, o di kaya ang paniniwala nila na ito, na walang kalayaang pumili ang isang tao, ay dadalhin sila sa paniniwala sa tinatawag na wahdatul wujud. Ayan. Wahdatul wujud. Ayan. So ano nga ba yung paniniwala sa wahdatul wujud? Ang paniniwala sa wahdatul wujud ay yun yung ang manlalalang at ang nilalang ay iisa. Ang manlalalang at ang nilalang ay iisa. Ibig sabihin, yung nilalang ang siya mismong manlalalang, yung manlalalang ang siya ng mismong nilalang. Iisa sila. Iisa yung manlalalang at yung kanyang nilikha. Yung kanyang nilalang. Yung manlilikha at yung kanyang nilikha ay iisa sila. Yun ang ibig sabihin ng paniniwala sa wahdatul wujud. Wa annal khalqa huwa Allah. Katotohanan, yun. Ang nilikha ay si Allah. Ibig sabihin si Allah ang siya mismo yung nilikha. Thumma yuaddi ila qawlin min abtalil batil, at ito ay hahantong sa pagsasabi ng labis na mali o pinakamaling sinasabi. Lianna al-ibada minhum az-zani wa minhum as-sariq wa minhum sharibul khamr wa minhum al-mutaaddi bil-dhulm, fahasha an takuna hadhihi al-af'al mansubatan ila Allah wa lahu lawazimun batila ukhra. So, bakit ito ang abtalul batil? Ibig sabihin, labis na ito ang pinaka masamang sinasabi. Yung ganito, yung wahdatul wujud. Ito yung pinaka masamang sinasabi. Yung paniniwala sa pag-iisa ng manlalalang at ang kanyang nilalang. Ito daw ang pinaka masamang paniniwala o pinaka maling paniniwala. Dahil ang magiging kalagayan ay ganito. Ang mga alipin, mayroon sa kanilang gumagawa ng zina. Ayan, ng bababae. Mayroon sa kanilang mga magnanakaw. Mayroon sa kanilang umiinom ng alak. Mayroon sa kanilang gumagawa ng panluloko. Ayan. Mayroon sa kanila at yung mga iba pang mga gawaing masasama o karumaldumal na mga gawain. So ito ay kalwalhatian kay Allah. Si Allah ay dalisay mula sa anumang
pag-aangkop ng mga gawaing ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po natin maaring sabihin na itong mga maling mga gawain ang mismong siya si Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya siya Allah mismo ang gumawa nito. Siya Allah mismo ang gumawa nito sa kanila na kung saan wala silang pagpipilian. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So ito ay may mga necessities, walahu lawazimun batila ukhra, at mayroon pang mga ibang mga pagkakamali na nakaugnay sa ganitong paniniwala, higit pa doon sa ating mga nabanggit na kalwalhatian kay Allah, dalisay si Allah mula sa pag-aangkop sa kanya ng mga gawaing masasamang ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, wa bihadha tabayyana anna fi qawlil muallif, dahil dito naging malinaw sa sinabing ito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wal ibadu fa'iluna haqiqatan, ang mga alipin ang silang mismong sa katotohanan ang nakakagawa ng kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin ay may kalayaan silang pinili nilang magawa nila kung ano man yung kanilang ginawa, pero yung kanilang mga ginawang yaon, ang siya lang lumalang nito. Siya Allah ang lumalang nito sa kanilang mga ginawang ito, dahil nga pagsubok ito. Ito ay sagot sa mga Jabariya. Ibig sabihin, yung mga naniniwala na napipilitan ang tao sa mga masasama at mabubuting gawain, wala siyang pagpipilian kundi ito ay magawa, sapagkat yun ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung Qadariya naman na naniniwala na hindi nilikha ni Allah anumang masama at mabuti na nagagawa ng tao, kundi yung tao ang lumalalang nito. So nasagot aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinagot ng ating Sheikhul Islam sa pamamagitan ng paglilinaw kung ano talaga ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah patungkol sa mga gawain ng alipin, ito man ay masama o mabuti. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nawa nagmalinaw sa atin ang paniniwalang ito ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanda natin, inuulit ko kasi dumating na po yung oras ng ating sala, no? Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, may kalayaang pumili ang alipin na gawin ang ipinag-uutos ni Allah at sumuway sa mga ipinagbabawal ni Allah. Gumawa ng mabuti at gumawa ng masama, nasa sa kanya kung gagawin niya ang bagay na yon. Binigyan siya ni Allah ng kalayaan nun. Pero yung dalawang bagay na yon, ang lumikha nito ay si Allah. Nilikha niya yung mabuti at yung masama na maaring piliin alinman doon ng isang alipin. Ngayon, kung bakit niya ito nilikha, dahil sinusubukan tayo dito sa ating pamumuhay sa daigdig, at tayo ang pipili kung ano ang gusto nating makamtan, kung anong gusto nating piliin gawin. Yung malugod siya Allah, kung gusto nating piliin malugod siya Allah, ay gawin natin kung anong pinag-utos niya at umiwas tayo mula sa kanyang mga pinagbabawal. At kung gusto naman nating magalit sa atin si Allah, huwag nating sundin yung kanyang pinag-utos at suway natin yung kanyang mga pinagbabawal. Pero ang nakalaan sa anumang gagawin natin ay ang katulad nito. Kung gagawa ka ng mabuti, mabuti din ang gantimpala. Kung gagawa ka ng kasamaan, kasamaan din ang gantimpala nito. At wala nang mas mabuti pa sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso na magiging gantimpala ng mga taong sumunod sa mga ipinag-uutos ni Allah at umiwas mula sa kanyang mga pinagbabawal. At wala nang mas matindi pang kaparusahan na makakamtan ng isang tao doon sa napakasakit, walang kasing sakit na pagpaparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy sa imperno na makakamtan ng mga taong sumuway sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinili nilang gawin at hindi sumunod sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, nawa ay nakapaghatid tayo ng kalinawan pagdating po sa tamang paniniwala sa anumang mga mabubuting gawa at masasamang gawa na nagagawa ng bawat isa sa atin. So inshallah, tuloy-tuloy na po ito. Isusunod natin
kung sino nga ba itong mga alipin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam na tinatawag at anong mga classification nila. So inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin.